Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama thriller mystery movie, na may pamagat na, Undefeatable. Nagsimula ang pelikula sa isang masipag na tindera at server sa isang maliit na restaurant na nagngangalang Christy. Araw-araw ay masikap siyang nagtatrabaho para maipagpatuloy na mapag-aral sa kolehiyo ang kanyang kapatid na si Jennifer dahil mapag-aalaman na ulila na silang dalawa sa kanilang mga magulang at si Christy na ang umako ng lahat ng responsibilidad para may pangtustos sila sa kanilang pamumuhay. Isang araw habang malapit nang matapos ang kanyang oras ng trabaho ay dumating ang kanyang mga kaibigan at kabarkada para alukin siya na lumaban sa isang street fighting na inorganisa ng mga mafia kapalit ng papremyong mga pera. Dahil kapos sa budget sila Christy at kailangan niya din mabayaran ang tuition ng kapatid ay kaagad siyang sumang-ayon sa alok ng mga kaibigan at tinungo nila ang isang bakanteng lote kung saan nandito ang mga mafia at iba pang mga gangsters. Gamit ang mga natutunan niya sa kanyang ama noon pagdating sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng martial arts ay buong tapang siyang nagpahayag ng kanyang pagsali at itinapat siya ng mga ito sa isang lalaking nagngangalang Diablo. Pagkasimula pa lang ng pagtutunggali ay nagpaulan agad ng atake si Christy na agad namang nasalag lahat ng kalaban niyang ito. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang pagiging mas eksperyensado ng kanyang kalaban at makikita na lang na makailang beses siyang pinagbabalibag nito. Sa ilang minuto ng kanilang matinding sagupaan ay para bang wala ng pag-asa pang manalo si Christy. Nang dumating na sa punto na hindi na siya makagalaw pa ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga bayarin sa bahay at pang-tuition ng kapatid. Kanyang pinanghugutan ng lakas ang mga ito at sa ilang saglit lang ay bumaligtad na ang sitwasyon at sa bandang huli ay si Christy pa ang nagwagi sa laban. Kasabay nito sa kabilang dako ng lugar sa isang maliit na tindahan ay may dalawang magnanakaw ang nanghimasok at pilit na kinukuha ang kita ng pobreng tindero. Dumating ang isang pulis na nagngangalang Nico at mabilis nitong inupakan at napigilan ang nasabing pangluloob sa tindahan. Namangha ang mga mafia sa abilidad na pinakita ni Christy kaya sinabi ng mga ito na bibigyan pa niya sila ng sunod na mga laban, habang kinukuha na niya ang premyong pera na nagkakahalaga ng $600 ay saktong napadaan sa lugar ang nasabing pulis kaya nagkanya-kanya sila ng takbuhan paalis ngunit sa kasamaang palad dahil nahulog ang napanalunang pera ay nahuling mag-isa si Christy ng pulis na ito. Matapos siyang dalhin sa presinto ay pinilit siyang paaminin kung sino-sino ang sangkot sa nasabing street fighting. Hindi umamin si Christy bagkus ay kanyang ipinagpilita na walang nagaganap na laban. Dahil dito ay pinakawalan din naman agad siya ni Nico subalit kinumpiska ng mga ito ang perang kanyang mga napanalunan kaya lubos siyang namroblema dahil wala na siyang pambayad sa mga bayarin sa bahay at pang-tuition ng kapatid. Sa ibang eksena naman ay makikita ang isang professional kickboxer champion na may alias na Stingray. Ang lalaking ito ay may magaspang na pag-uugali at sa huli nitong laban ay kanyang tinapos ang katunggali kahit wala ng oras na naging dahilan kung bakit ito nasuspinde sa paglahok sa mga iba't ibang liga at patimpalak sa kickboxing. Isang araw pagka-uwi sa bahay ay ibinuntong niya sa asawa niyang si Ana ang sama ng loob at kanya itong pinilit na anuhin kahit labag ito sa kanyang kagustuhan. Sa paglipas ng mga araw ay ganito lagi ang nangyayari kaya tila hindi na nakatiis pa si Ana at lumayas na ito sa kanila na agad namang ikinabwisit at ikinagalit ni Stingray. Hinanap niya agad ito sa labas kung saan nakita niya ang babaeng may konting hawig sa asawa niya. Tila tuluyang nabaliw na ang kickboxing champion na ito at walang pakundangan nitong inupakan ng walang tigil ang nobyo ng nasabing babae. Matapos tapusin ang kasamang lalaki ay kanya ring dinala sa kanyang sikretong hideout ang nasabing kahawig ng asawa upang dito ito pagsawaan. Kaagad na kumalat sa bayan ang balita kaya mahigpit na banilina ni Christy ang kapatid na mag-ingat sa tuwing papasok at uuwi siya galing sa paaralan.
Dahil sa matinding pangangailangan ng pera sa tulong ng mga kaibigan ay humingi agad sila ng laban sa mga mafia na nag-oorganisa ng underground fighting. Sa pagkakataong ito ay itinapat siya sa lalaking varsity football player. Pumusta lahat ng mga nanonood sa kanilang pambato habang tanging mga kaibigan lang ni Christy ang pumusta sa kanya kasama na ang buo niyang sweldo sa restaurant. Nang magsimula ang bakbakan ay naging mahigpit ang kanilang pagtutuos at mapapansin na para bang pantay lang sila. Nang magsimula ng maliit ang kalaban niyang ito at hinamak ang kanyang pagtatrabaho bilang waitress ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Christy hanggang sa tuluyan na nitong maipanalo ang laban. Umuwing luhaan ang mga nanonood na pumusta lahat sa kalaban ni Christy, sa hindi inaasahang pagkakataon habang pauwi ang magkasintahan na tinalo niya ay nakita sila ng baliw na kickboxer na si Stingray. Sinundan sila nito sa kanilang bahay at pilit na kinukuha ang nobya nito dahil sa pagiging kahawig rin sa kanyang asawa. Mabilis na sumaklolo ang lalaki na nakalaban ni Christy kanina, ngunit dahil wala pa itong pahinga at dahil na rin isang bihasang kickboxer ang baliw na ito ay nagmistulang pinaglalaroan lang siya nito nang paulit-ulit siyang tumitilampon sa lakas ng nabaliw na champion. Hindi nagtagal matapos nitong tapusin ang nobyo ay isinakatuparan na nito ang kanyang maitim na balak. Makalipas ang ilang oras nakita na lang ng mga pulis ang masalimuot nitong sinapit. Pagsapit ng hapon habang pauwi si Jennifer kasama ang isang kaklase ay nakasalubong nila ang baliw na salarin na ito. Tinawag siya nitong Ana kaya agad na sinabi ni Jennifer na hindi siya ang hinahanap niya subalit hindi nakinig ang lalaki at gusto siya nitong isama paalis kaya tumulong na ang kasama niyang kaklase ngunit wala itong nagawa nang maging ito ay nakatikim ng gulpi sa baliw na ito. Sumubok pang lumaban ni Jennifer upang may pagtanggol ang sarili subalit wala rin siyang nagawa sa lakas ng lalaking ito na gusto siyang kuhanin tulad ng mga nauna nitong nakursunadahan. Walang kaalam-alam si Christy na habang nagpapakahirap siya sa pagkayod sa trabaho ay ito na pala ang nangyayari sa kapatid niya. Paglipas ng ilan pang oras ay dumating si Nico at ibinalita nito ang masamang nangyari. Tila halos gumuho na ang mundo ni Christy nang makita niya ang sinapit ng nag-iisa na lang niyang kapamilya at kasama sa buhay. Hindi siya nagsayang ng oras dahil sa sobrang paghahangad na ipaghiganti ang kapatid ay kaagad niyang sinugod ang dating manliligaw ng kapatid at isang guns na nagngangalang Lee dahil sa paghihinala na ito ang salarin. Walang patid niya itong pinaulanan ng atake at gigil na gigil niyang ibinuhos sa bawat pagsugod ang kanyang nararamdamang poot. Sa halip na ipaliwanag ng lalaki na hindi siya ang kanyang hinahanap ay patuloy pa rin ito sa pang-iinis sa kanya kaya mas lalong naniwala si Christy na ito ang nang baboy at tumapos sa pinakamamahal niyang kapatid. Natapos lang ang bakbakan nang dumating na sila Nico at maipaliwanag nito na hindi ito ang kanyang hinahanap na salarin. Sa kabila ng pagpapaliwanag sa kanya ng pulis ay hindi pa rin tumigil si Christy sa hangarin na maipaghiganti si Jennifer. Sa pagkakataong ito ay tinungo nila ang isang mapanganib na grupo na minsan na nilang nakaalitan kaya sa tingin ni Christy ay gusto siyang gantihan ng mga ito. Hindi sinagot ng grupo ang kanyang tanong pero sinabi ng mga ito na natutuwa sila sa nangyari sa kapatid niya kaya dahil dito ay hindi na nakapagpigil pa si Christy at sinugod na niya ang tumatayong pinuno ng mga ito. Sumiklab ang matinding bakbakan sa pagitan nila. Sa ilang saglit ay nakisali na rin ang buong grupo kung saan tumulong na rin ang mga kasamang kaibigan ni Christy. Nagmistulang gang war ang buong sitwasyon. Habang buong lakas na nakikipagpalitan ng atake si Christy ay kanya-kanya rin silang nakikipagbakbakan sa mga miyembro ng grupo. Sa pagtagal ng laban ay mapapansin na desidido na talagang tapusin ni Christy ang kalaban niyang leader na ito. Natigil lang ang gulo nang dumating na muli ang pulis na si Nico at pinahinto nito ang nangyayaring mga away. Dahil hindi niya maawat si Christy sa hangarin nitong makapaghiganti ay sinama na niya ito sa ginagawa niyang investigasyon sa kaliwat kanang pagtapos sa bayan nila. Isang araw ay lumitaw ang isang professor at doktor sa pag-iisip na si Karen na siyang nilapitan ng asawa ng baliw na si Stingray noon. Ipinagtapat nito sa mga pulis na may hinala siya na ang kickboxer na ito na ang hinahanap nilang salarin nung una pa lang.
Mula sa mga nalaman ay agad nilang tinungo ang bahay ng nasabing kickboxer subalit matagal na itong hindi umuuwi sa kanila. Dahil dito ay mabilis nilang pinuntahan ang gym kung saan ito dati nag-eensayo subalit tila ayaw makipagtulungan ng mga tao na nasa lugar at sinabi nilang wala silang tiwala sa mga pulis. Sinimulan din siyang pagtulungan ng mga ito ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay isa palang dating martial art expert ang inakala nilang ordinaryong pulis lang. Mabilis silang nagbagsakan sa pinakita nitong angking husay at lakas kahit nag-iisa lamang ito laban sa kanilang lahat. Maging si Christy ay sinubukan na sugurin ng isa sa mga aroganteng tao sa gym pero maging ito ay nagkamali ng binangga at nasurpresa na lamang ito sa bilis at husay ni Christy. Hindi nagtagal ay pinagmukha lang nilang katatawanan ang lahat ng mga arogante at mayayabang na mga nag-eensayo sa nasabing lugar. Kalaunan nang hindi na sila makalaban pa ay sinabi na nila na matagal nang hindi bumabalik sa lugar ang nasabing kickboxer na si Stingray mula nang huli nitong naging laban kung saan ito na-disqualified dahil sa pagtapos sa katunggali sa ring. Pagsapit ng kinahapunan nang bumalik sa trabaho si Karen ay nakita na lamang nito ang katrabaho sa opisina na wala ng malay. Huli na nang mapagtanto niya na nakatunog na pala ang baliw na si Stingray sa ginagawa niyang pagtulong sa mga pulis. Sinubukan pa niyang pumalag subalit wala rin siyang nagawa nang tuluyan siyang tinangay nito at dinala sa lumang warehouse kung saan nito dinadala ang kanyang mga naunang nakursunadahan at pinagsawaan. Sa ilang saglit ay ginawa rin ng baliw na ito ang ginawa niya sa mga karamihan kung saan pinagsawaan at tinali niya ito pagkatapos. Nang umalis ito upang bumili ng makakain ay sakto namang tumawag si Christy dahil nagtataka ito sa kanyang pagkawala. Matapos maipaliwanag na kinuha siya ng hinahanap nilang salarin ay mabilis na nagtungo si Christy sa nasabing lugar. Pagkabalik ng baliw na kickboxing champion ay hindi na nakapagpigil si Christy at mabilis niyang inatake ito ng walang tigil upang maipaghiganti ang kapatid. Hindi na niya naisipan pang tumawag sa pulis na si Nico at balak na niyang tapusin sa kanyang mga kamay ang lalaking ito na matagal na niyang hinahanap. Subalit tila nagkamali siya ng pagtansya sa lakas at husay ng kalaban niyang ito dahil sa ilang sandali lang ay nabaligtad na ang sitwasyon kung saan siya naman ngayon ang pinapahirapan nito sa kanilang laban. Kahit pa tumulong na si Karen ay wala pa rin silang nagawa sa bagsik ng baliw na champion na ito. Hindi nagtagal gamit ang isang espadang samurai ay nagawa nitong mapatamaan siya sa kanyang braso na naging dahilan para hindi na siya makakilos pa ng mabuti. Sa kabutihang palad ay natunton sila ni Nico at mabilis nitong pinaputukan si Stingray na kaagad namang tumakbo paalis. Hindi na niya ito hinabol pa dahil inuna muna niyang dalhin sa ospital sila Karen at Christy. Subalit pagsapit ng kinahapunan ay nagpanggap na isang doktor ang baliw na ito at tinangay niya papunta sa basement si Karen. Kumari pa sila ng takbo upang pigilan ito sa kanyang balak. Nagawang makalaban ni Karen kaya ginamit nila itong magandang pagkakataon upang mahuli ang baliw na salarin subalit hindi ito naging madali at nauwi pa sa matinding bakbakan ang sitwasyon. Bigay todo na ibinuhos ni Nico ang kanyang makakaya para matalo ito subalit bagaman nagawa niya itong mapuruhan ay mas nananaig pa rin ang lakas at tibay ng pangangatawan ng champion. Pagkabalik ni Christy, gamit lang ang kanyang isang braso ay kanya itong nilabanan ng buong lakas kahit palimitado lang ang kanyang nagiging paggalaw ay nakipagsabayan pa rin siya sa pinapakawalang mga atake ng kalaban. Nang makatayo na si Nico ay kanila itong pinagtulungan na dalawa. Ngunit lumalabas na hindi pa rin ito sapat at makikita na para bang mabangis na leon ang kanilang kalaban na walang makapigil. Nang malapit na silang maubusan ng lakas ay muling bumangon si Christy at buong tiyaga siyang nagpaulan ng suntok at sipa hanggang sa ibinigay na ni Nico ang panghuling atake na tumapos sa baliw na ito pagkatapos nitong sumabit sa isang hook na tuluyan ditong tumapos. Sa pagtatapos ay masaya na si Christy na naipaghiganti na niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Naisipan din niyang bumalik muli sa pag-aaral kung saan isasama niya ang mga kaibigan niyang ito para hindi na sila mapariwara sa buhay at sagot lahat ng pulis na si Nico ang mga magiging gastos ni Christy. Special shoutout kay Don Focus, Batang Quiapo, Bogard Kaingin, Raymond Jess Paras from Israel, Noling TV, Wilson Villa Flores, Bro Rex TV,
Antonio Manalansan from Olongapo, Jason Agustin, Alberto Dacula at kay Randy from Davao. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.